kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay. Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino. Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad. Nakakatuwa makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan. Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development. Ngayon, lahat po ng modalities. Nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay. Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo. Yung mga kulang na bahay ay kagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sa buong Pilipinas, ang oras ay 10 minuto, tama. Makalipas ang 3:00 ng hapon. Isang magandang hapon po sa inyo lahat. Isang maulang hapon ang dinaranas po natin ngayong hapong ito at kahit papaano tayo ay nakapag-live dito sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas. Ngayon pong ikasyam ng buwan ng Agosto taong 2026, isang napaka maulang hapon. At ito po ay nararanasan natin dito po sa buong Luzon, buong Visayas, at sa ilang parte ng Mindanao. Dulot po yan ng habagat na pinalakas po yan ng bagyong Dolphin na nasa labas po yan ng Philippine Area of Responsibility.
At bagamat meron tayo mga technical difficulties na nangyayari dito sa ating stasyon, tayo ay patuloy pa din na sumahimpapawid at tayo ay napapakinggan pa rin sa radyo at sa Facebook page. Yan po yung hatid ng ating nasa tech po ngayon. Siyempre si Sir Orly Lopez, si Ma'am Joy Timidan at si Ma'am May Bidanya. Yan po. Siya po yung nakadumaang bagyo noong nakaraang linggo. Ayon, joke lang. Okay, at syempre nais nating pasalamatan ng mga bumubuo nating programa mula sa Presidential Communication Office, ang ating Secretary Dave Gomez, sa atin dito sa Presidential Broadcasting Service, Sir Alan Alyanige, ang ating station manager, at kasama yan ni Sir Ray Sampang. Okay ba? Maririnig. Yes, okay. Go, Jay. Okay, sadali lang. At sa atin dito sa Philippine Red Cross, ang ating Chairman and CEO Richard J. Gordon, kasama ng iba pang Board of Governors natin, at ng ating Secretary General Dr. Gwen Pang, kasama ng iba pang Board of Directors natin. Lahat ng chapters natin nationwide, mahigit 100 chapters tayo, kasama ng kanilang mga administrator, Red Cross 143 at Red Cross Youth. Okay, napaka-special ng ating talakayan dahil makalipas ang ilang taon, makakasama natin itong chapter na to, mag-aalam din tayo kung anong sitwasyon sa kanilang lugar. At meron din tayong tatawagan mamaya regarding doon sa naging sitwasyon dyan sa May Cavite. Pero mamaya po yan. At ito muna ang ating kasama sa ating programa. Lagi natin kasama. Diyan ba si Gob Cora? Wala. Okay. Ang mga kasama natin si Governor J. Halandoni na na-miss po natin. Si Governor Francis Joseph Halandoni mula po yan sa Negros Occidental. Nasa Silay po ba kayo, Gob J? Magandang hapon. Good afternoon sa lahat natin na tagapakinig at saka mga taga-subaybay natin. Good afternoon. Wow, long time no see, Sir Edwin. Anyway, dito tayo ngayon. Talisay City na naman. Talisay, okay. Oo, okay. Malapit lang naman yan Bacolod, Talisay, Silay, oo. Dito, medyo, syempre, we're used to monsoon rains. Pero gusto ko mapakinggan mamaya yung mga kasama natin dyan galing sa Kalinga. Yes. Kung ano yung mga activities natin dyan kasi medyo dumaan, malakas yung bagyo natin dyan at saka makikita natin sa balita yung mga kalsada natin, kung may landslide ba, kung ano yung deployment natin, no? Yes So po. siguro mayang-maya yan, Sir Edison. Yes, okay po, Gob J. At special din dahil itong ating makakasama nating chapter ay siyang rin pangalan ng ating programa, Gob J. Dahil speaking of the name, yun din ang name ng kanilang chapter, Gob J. Oo nga, Kalinga Hatid ng Red Cross. Ngayon, Kalinga Apayaw. Yes. Tama ba yung gusto ko malaman, no? Kung tama yung accent natin, Kalinga o how do you pronounce it na properly? Okay. Yun. Okay, Gob J. Hindi na natin mamaya yan. Opo, hindi na natin patatagalin pa mga kasama natin kasi marami tayong talakayin. At ito nga ating kasama ang kanilang administrator dyan sa Philippine Red Cross Kalinga Chapter. Walang iba kundi si Sir Raymond Mario Chan. Kasama yan ng kanilang chairman na si Floydelia R. Dayazen. Isa pong registered nurse at doctor, PhD. Tama ba? Good afternoon po, Sir Raymond Mario Chan. Yes, Sir Edwin. So long time no see, sir. Edison, and sir. Governor Jay, I miss you so much and we're happy to be here once again. So we're happy nga na yung Kalinga na word ay pumasok po sa Kalinga. So for now, balik po kami sa ere, which is we are very much happy that Kalinga chapter is back on air, no, ma'am, sir. At we have here our chairman, Ma'am Floydelia Jasen, and we are very happy na we will be giving you much update about our humble and very simple chapters that we are experiencing now. Intermittent light rains to moderate to heavy rains. It depends on the cloud or situation now in Kalinga po. So, in Ilocano, naimbag malen tayo kada kayo amin. And Governor Jay, we're happy to see you once again. With us is our chairman po, Ma'am Floydelia Johnson. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, Ma'am Doc Floydelia. Good afternoon po. Yung natin, yung nakamute po kayo. Nakamute po kayo. Pakipindot yung mute.
Okay lang ma'am, kasi minsan-minsan nakakalimutan ko rin pindutin yan eh. Mute. Sige Opo. pa, ma'am, Chairman. Sige Ayan. pa po, ma'am. Ayan, okay na? I guess i-unmute mo, Sir Edwin, our technical. Hindi. Naka-unmute na yan sa amin. Edison ng name ko, Sir Raymond. Nakakadalawa ka. Ay, Sir Edison. Yeah, Okay. Sir Ma'am, Raymond, nakamute ka, ma'am. pareho tayo kanina, ako rin, nagkamali rin ako eh. Okay lang yun, miss Gob. natin si Sir Edison eh. Oo. Okay. Di bale, sir, you're still... Ayan na. Yeah, Chairman, Gob, go ahead. yes. Okay. So, good afternoon po, Gov. Halandoni, and sa lahat ng nakikinig dito sa Radyo Publiko. So, we would like to share with you some news also about our chapter here in Kalinga. So, we pronounce it at Kalinga. Yes. Kalinga, okay. Kalinga, Kasi yes. minsan, kalinga kami ng kalinga, kalinga pala yung tamang pronunciation. Okay. Kalinga, Thank you for the correction. So, ma'am, I guess yung first ano natin dyan, yung siguro update kung ano nangyayari dyan sa locality ninyo. Kasi may dumaan na bagyo, grabe yung ulan. Kamusta ba yung ano natin, yung chapter natin dyan, ano yung activities Oo, natin? dumaan dyan sa inyo si Tropical Storm Maymay. Si Yes. Maymay. Okay naman ang province. There are just some isolated ding ibang mga bulubundukin na munisipyo. May mga landslides lang. Pero dito sa city proper here in Tabuk, everything is okay. Heavy rains lang for few hours and then nag-i-stop and then in the evening may mga ulan-ulan naman. Pero I think meron lang mga isolated areas na may evacuation. So, naka-alert naman kaagad ang aming Red Cross chapter. Ma'am, tanong lang po, like kagaya sa ibang chapter natin, like kagaya sa Albay, sa ibang mga lugar doon na sanay na sila sa bagyo. Na pagpunta natin doon, minsan wala na, naligpit na lahat ng Red Cross. Oo. So sa inyo dyan, how ready are we or how resilient yung mga tao ng Kalinga dyan when it comes sa mga bagyo? Siguro sanay na rin. Hindi kasi parati ang bagyo dito sa amin. Okay. Na mga signal 1, signal 2, ganyan. Pero may mga areas na sa mountainous areas na talagang nagla-landslide. Naka-ready ka agad ang aming Red Cross chapter. In fact, sila nauuna. Nagre-rescue, yes. Mga food packs, mga lugaw-lugaw, ganyan. Naka-alert naman ang aming chapter. So, hindi masyadong narinig kasi yung mga evacuation dito sa amin kasi mga barangays naka-ready na sila sa mga evacuation. Kagaya po, Doktor, yung nangyari sa sa Sarangani, lalo na dun sa bayan ng Alabel at saka dun sa Mindanao, nung nag-earthquake, yung problema natin was how to access yung mga mountainous barangays. Next time siguro, magpapaturo kami sa mga taga-Kalinga kung paano mag-responde kasi sanay na kayo sa mga ganyan. Sometimes wag malakas ang rain, yung mahirap puntahan ng mga sasakyan. But in a day or two na aayos na yung mga kalsada. So Ayos yung mga rescue team and yung aming team din na nag-a-assist, nakakarating din sila. That's very good to hear, Doc. Very, very good to hear. So siguro tanong ko naman kay Sir Raymond. Sir Raymond, ano ba yung mga nare-ready natin ng mga kagamitan when it comes to that? May parating na bagyo. Ready tayo. Ano bang hinahandaan natin? Yes, for the chapter, as a Class D chapter, Gob, we have the welfare, we have our first aid team, we have the responders. Though we have not yet confirmed yet or created the ERU, but we have a number of first aiders here in the chapter para yung sinabi ni Chairman kanina na pag pumunta na doon sa area, particularly dito sa mga nearby na mountainous areas po natin, we are there to support, particularly together with the barangays. No, yung kung ating mga Red Cross 143 in the barangay, pag nag-text po sila or nag-i-inform, they are the first responders. No? Sabi nga natin, sir, the first to respond is our volunteers on the ground. So yun po yung, we are very happy with the areas of Kalinga kasi sir, parang nasanay sila doon sa term na natin na first respond is community. Yung bayanihan system na
tinatawag po natin. And then, the Red Cross will supplement on the welfare natin, which is the hot meals, our health provision, yung mga gamot natin, at lalo na pag may mga evacuation sa centers po natin. Tama po yung sinabi ni Chairman na we are mostly nakaka-experience ng signal number 1, number 2. Yung pinakamalakas na bagyo na dinatnan po ni Kalinga, kung maalala po ni Chairman, is yung Ondoy, yung isa pa, yung Lawin, no, si Ruby. Yun yung mga bagyo noon na governor na sobra talaga na challenge yung buong team ng Philippine Red Cross, Philippine National Red Cross pa noon. We're into division of time for the disaster response. But overall, we were able to provide services that we are operating under this Philippine Red Cross Go. Sir Raymond at saka Doc Floydelia, napaka-proud naman pakinggan, no? Yung mga kwento nyo na pag disaster, pag nakita yung nakapula na Red Cross, unang-una pala nakarating yung Red Cross, nakaka-proud naman na ganyan yung mga activities ng Red Cross dyan. So, when it comes to mga equipment naman or when it comes to supplies, ano naman yung, let's say, pagkakataon na ni Sir Raymond at saka ni Chairwoman, ano ba yung hihingiin natin sa mga kasama natin dyan? Let's say, may i-donate sila. O ano bang i-donate namin? Ano ba yung i-contribute namin sa chapter ng Kalinga? Yes, Gov, as what the board mentions always on our meeting na kailangan daw meron po tayong logistics. Because they are partnering the mantra of the Red Cross, the logistics, the information technology. Now we are in need of additional vehicle na pang-terrain, Gov, yung paakyat, no? Isa lang po yung ating vehicle, which is the Land Cruiser. Yes. Time immemorial pa yun, Gov. You know, the Philippine Red Cross, so kung kaya pa, hahagulin pa yung sasakyan natin, kakayanin pa natin umakyat. So technically, we have also motorcycle, and we have the blood service facility, and we're in our governor, the chairman, the former governor, Ma'am Floydelia Jacen, has recognized the effort of the chapter since naging governor po siya since then. So she was able to uplift the different services providing the welfare and the food packs of the community since then. No time ni Governor Floy and Chairman now. So we do have the vehicles, but sabi mo nga kailangan namin ng bird, yung magre-rescue ng mga ating mga evacuees if in case there are need or to evacuate some. And also to provide assistance to the community na gamit po yung ating mga magagandang vehicle po. Yun po yung talagang need po natin. And we are very happy with the effort of the governor and the congressman of the province. They were able to provide us the second floor, wherein we are utilizing it as a multi-purpose, Governor. We are providing technical trainings for our Red Cross 143s at the second level. So with the effort of the chairman, Ma'am Floydelia Jacen, we're able to renovate the whole chapter. So yun yung vehicle, Governor, kung may mga magagandang puso ngayon na listeners, pwede pong mag-donate. Baka may i-add po si Ma'am Chairman po dito. Yes, Ma'am Floydelia, may dagdag ba tayo? Yes, we are very lucky here in Kalinga kasi very good partners yung mga LGU. In fact, the former congressman is the honorary chair. That is why lahat yung nahihingi namin sa office niya, he was able to provide. Pero minsan, hindi naman kami, hingi ng hingi. Like now, we are in the process of asking for the rehab of our ambulance kasi yun talaga ang kailangan. The one that was given by that we got from the Red Cross before. So, and sabi ni Raymond, yung vehicle. Pero we are working on it with our partners sa LGU. Because one member is the DILG. Minsan tinatawagan niya yung mga mayors. And now, na namin yung financial assistance ng LGUs, the city, and the congressman's office to support the Red Cross. Kasi noon, ang nire-reason nila is it's a private organization. But because we showcase
the good performance of Kalinga Red Cross, nandyan kami, we are very visible. Kahit hindi mga typhoon or need pag mga provincial social events, very visible ang Red Cross giving emergency care. Naka-uniform sila ng red. So, we are very visible. That's why we are able to nakukuha namin yung partnership namin with the LGUs, the governor, the congressman, and the mayors. Yes. Gov, Yes. tawag ko sa'yo, Gov, no? Chairman Gov, ano ba yung sinasakupan ng chapter natin dyan? Anong mga bayan ilang bayan yung sinasakupan natin? Okay, because Kalinga is now a separate chapter from Apayao. So we have 7 municipalities and 1 city. That is Tabuk City. Yes. Pero it's Pero not... yung ibang municipality, medyo malalayo sila eh. That's why yung request namin for a ride, yung how to negotiate itong mga mountainous area, yun Oo. talaga ang number 1 problem namin sa chapter ngayon. Yes. Kasi po, siguro it would be nice na you could elaborate or tell us kasi minsan like kami dito nasanay kami patag yung lugar namin dito, relatively flat. Sa inyo bulubundukin, may mga ilog pa kayo na tatawirin, mga ganyan. So siguro can you yung mga difficulties that you face not just during disasters but during your mga endeavors ninyo, yung mga activities ninyo. Paano, ma'am? We do a lot of itong sa blood service. So, pinupuntahan namin yung mga malalayong municipality. Like, Tabuk lang ang patad Rizal and siguro mga 3 municipality lang ang patad. All the rest is, alam niyo naman ang Cordillera, it's basically a mountainous area. So, yun yung hirap. We cannot go there in 1 hour or 2 hours, but we have to negotiate yung many hours to be able to reach the area. But ang gagaling ng aming mga volunteers because they really go to these areas na kahit na mahirap puntahan, they have to walk kung hindi na makakarating ang sasakyan. They really do. So talagang inaalagaan namin yung aming mga volunteers. On Christmas time, we ask gift from the mayor, from the governor, from the congressman for our volunteers. Kaya naaalagaan talaga yung aming volunteers and they are the workforce of the chapter. Sir, wow, thank you very much, Governor Chairman. Siguro sa kay Sir Raymond naman, pag nag-deploy kayo, kasi sinabi ni Chairman Floydelia na malayo yung pupuntahan ninyo. Malamang hindi pwede balikan, malamang overnight kayo dyan sa ibang mga lugar. Totoo ba yan? Yes, actually, Gov, that's the reasons why we need to get the heart of the community, sir. Kasi but in Kalinga, they are more on yung parang pag in-invite ka dun sa barangay, buong community, sir, they are openly welcoming you. So pag malayo, sir, talagang mag-overnight ka, sir. Like going to Tinglayan, that is one of the farthest, and Balbalasang in Balbalan, that's the boundary between Abra and Kalinga. So, it's more than 2 hours go. Sabi nga ni Chairman kanina, you need to walk. So, talagang merong 35 to 45 minutes walk. Yung mga volunteer po natin nagugulat, sabi kasi ng community, madali lang yan, malapit lang yan, 10 minutes. But at the end of the day, 45 minutes na pala yung walking time. So, pagod na pagod yung volunteer natin at the end of the day. But, Gov, the feeling of fulfillment, yung tapos mo yung activity, that you were able to deliver the program that we are giving up to them. That's so wonderful. So, marami pong volunteers yung gustong sumama pag magaganong field yung malalayo po. Teka lang, Sir Raymond, may tanong ako sa iyo, Sir Raymond. Kasi medyo may joke kami dito sa mga mountaineers dito. Pag sinabing sa Cebuanong, Duulra. Duulra, yes. Doon lang, malapit na. At saka ito, pag tinuro yung lugar na ginagamit yung labi, andun lang yun, andun. O yung kamay, saan yung mas malayo? Yung labi o yung daliri? Saan yung mas malayo na lugar? Yung uso, Gov. Kasi pag sinabi nilang,
Malapit lang yan. Gaano kalapit? Isang tulog. Naku! Isang tulog pala, malapit. Tama po yun. So, tama po yun, Gov. Just like that, syempre si Chairman is a former governor. So, she is very aware of the perimeter, the gap ng bawat area. So, she knew where to, yung magandang talagang pasukin, where is to provide service pag may nangailangan. Yan po yung mga mantra din dito sa chapter, Gov. Okay, so when it comes to goods and services, Madam Chair, ano naman yung mga kailangan natin? Do we need a lot of food? Yung mga blankets natin? Mga ganyan? Usually, ano yung mga sinusupply natin sa mga mga kasamahan natin dyan sa Kalinga? We were very lucky kasi nung may isang munisipyo na nasira ang mga housing nila, we were able to get housing funding from the national headquarters. I do not know, it is from the international. So marami rin kaming nahihingi. But the chapter tries to provide kasi maganda yung aming relationship with schools, as I have said, with the LGUs, with the religious groups. Even the religious groups, we do blood donation. And even with our, insurance. Yung ating membership. Nakukuha namin ang mga schools. In fact, there is one college here, elementary, high school, and college na we were able to get them 100%. So, doon nakikita naman na sa fundraising, very active din kami sa fundraising. That's why I think si Raymond, pag may mga ganyang financial assistance, assistance that needs finances, the chapter can provide. So, but kung may mga tulong from outside, then we are always ready to accept. Okay, Gov J. Yes. Oo, Gov J, bago tayo magpatuloy sa ating mga talakayan, awatin ko muna ang ating mainit na usapan sapagkat tayo ay kailangan mag-commercial break. At sa pagbabalik natin, Ma'am Flor at saka Sir Raymond, makakasama natin ang Cavite chapter regarding dito sa naging response nila nung kahapong kasagsagan ng itong sunod-sunod na pagulan. Talaga naman hanggang ngayon, naranasan natin, tayo ay nasa orange rainfall dito sa Maynila. Tayo po ay magbabalik sa ilang mga paalala. Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, ex mong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam. Hi, I'm Safeguard. It is so nice to meet you. I may look small, but when emergencies happen, I become very important. I fit in your wallet, but I can save you thousands. For only 1,200 pesos a year, I make you a member of the Philippine Red Cross, helping people even when you're not there. Safeguard benefits include free ambulance service when emergency strikes and also one free bag of blood because sometimes life depends on it. I've got your back. Accident benefits make sure you and your loved ones are safe, like having a superhero in your wallet. I may be small, but with me you carry protection, kindness, and courage. You're never alone when emergencies strike. Get your Safeguard today. Carry it with you, protect lives, empower families, and be a hero. Make a difference. Save a life. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Mas pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. World Service Sports Radio. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 78, Sports Radio 918, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 at Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan lang sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM Collab sa Capital 104.3 FM. Radyo Pilipinas. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Okay, nagbabalik po tayo at sa ikalawang bahagdan nating programa, Gov J, papasukin lang po natin itong chapter service representative ng Philippine Red Cross Cavite chapter na si Sir Mario Piano at magbibigay po siya ng mga kaganapan at updates nung ating naging responde po nila kahapon at nung isang araw pa siguro hanggang sa ngayon dyan po sa ginagawang itong pag-ulan na dulot ng southwest monsoon o habagat. Magandang hapon, Sir Mario. Good afternoon po sa mga ating mga manonood po at sa inyo po lahat mga ma'am and sirs po. Dito po sir sa Kawit, Cavite po, sa Barangay Marulas, tuloy-tuloy po yung ating ginagawang mga operasyon. Sa ngayon po, andito po kami sa nag-viral po ng mga photos and videos po ng action kahapon. Oo. Ito ko ating pong makikita. Ayan po. Papakita po yan natin ni Ma'am Joy. Ayan pala yung kasalukuyan. Papakita din po natin. Kahapon kayo po ay anong oras kayo nagsagawa ng operation dyan sa may Barangay Gahak, no? Kahapon ba yan? Ano po ang paano po kayo nakapunta doon at ano po yung mga nadatnan nyo? Apo, kahapon po dahil meron po tayong donation from Gardenia, binisita po namin yung mga malalaking evacuation po natin at isa na po dito yung Barangay Marulas at yung Barangay Gahak. Ang una po namin pinuntahan gamit po ang aming vehicle na Verb. Pinuntahan po namin yung Barangay ng Gahak at nakita po namin doon na nasa bewang na po yung baha. Then nagbaba po tayo sa mga evacuation center ng Tinapay. Then may lumapit po sa aming mga barangay official na meron daw pong mga residente na hindi pinipiling lumikas kasi po para bantayan po yung mga kanilang mga bahay at yung mga ari-arian po. Kaya ang ginawa po namin, sinamahan po kami ng barangay at pinahiram po kami ng isang bangka. Sinakay po namin lahat po ng tinapay doon at hinahatiran po namin sa gabewang na tubig. Hinahatiran po namin kada bahay. Habang nagbibigay po kami ng tinapay, may mga residente na po tayo na mas pinili na pong lumikas. At ayun, nagsimula na po tayo ng rescue operation. Nung natapos na po natin yung kahabaan ng tramo, boundary po siya ng Gahak and Marulas, may sinabi po yung mga barangay official na ito pong area na to na hindi pa para po napapasok. Okay. Kaya lumipat po tayo dito kahapon, mga bandang 3:00 po, nadatnan po natin na napakarami pa pong residente po dito na hindi pa po nakakalikas. Then yun, humingi na po sila ng saklolo sa atin at ayun, meron po tayong 10 manpower na dala-dala. Naglatag po tayo ng mga tali. Inuna po natin siyempre yung safety po ng ating mga responders. And ganyan po tayo sa Red Cross. Umaalis po tayo
hindi lang po natin dala kung ano po yung purpose natin. Dala po natin lahat ng gamit natin kasi pagdating po sa emergency, hindi po natin masasabi kung ano po yung mga dadatan natin sa mga location. Kaya, ayun, kahapon handa po ang ating team ng Philippine Red Cross Cavite Chapter Emergency Response Unit and WASAR team po. Naglatag po tayo ng tali at sobrang lakas po ng current dito. And kung Saan galing yung kung current? makikita niyo po, Saan galing yung tubig? Sa ano ba yan? Sa Manila Bay? yung tubig sir nanggagaling po sa iba't ibang barangay din po dito sa Kawit and Upland po. Na sa ating mga na-interview po dito na ngayon lang daw po sa nangyari sa kanila yung gentong kalakas po ng current. May tanong si Gov J. Gov J, ito po si Sir Mario Piano ng ating chapter service representative ng Cavite. Gov J? Unang-una, Sir Mario, saludo sa inyo, sa team mo. Medyo pa shoutout naman sa dalawang nasa likod mo. Pangalan nila, shoutout naman dyan. Ito po yung mga, sila po yung mga kasama po natin dito kahapon. Nagmamonitor pa rin po tayo. Ayun. Shoutout sa kanila. Magaling. Mag-ingat kayo dyan, ha? Mag-ingat kayo lahat dyan. Tapos, hindi lang alam ng mga tagapanood natin, tagapakinig natin, kung ano yung ano ninyo, ng mga dangers dyan, ng mga bubog, mga lata dyan, yung mga pako pa dyan na hindi nyo nakikita, di ba? Paki-elaborate para ma-explain natin sa mga tagapanood natin na hindi madali yung ginagawa natin, di ba? Ito po, Gob, kung makikita po natin, papasok pa lang po dyan is unsafe na po. Kaya kung dito po tayo dadaan sa pinakagitna, pinaka-main road po talaga nila is hindi po namin kakayanin, hindi po kaya ng current natin. Kaya dahil may kasama po tayong mga barangay, mga locals po dito, sila po yung nagsasuggest ng mga daan and yung mga safety po. Kaya etong yung nakikita niyo pong yan, nabutas na po yan po ay dating chapel nila. And yan po yung pinaka-safe na daanan kasi yan po is wala pong masyadong current. Naglatag po tayo dyan ng mahabang tali natin. And ayan, meron po tayong nahiram na mga ladder para tungtungan po ng mga ating mga nare-rescue. And na-clear naman po namin lahat po nung nandyan. Pero lagi po pinapaalala ng mga locals dito, sir, yan daw po is dating parang may mga nakakalat po na bubog bago po bubahain dyan dahil may mga ginagawa raw po dyan kaya yun, kaya dahil sa tulong po ng mga locals natin, sir, na-clear po muna natin yan. And lagi po naman nating isaalang-alang po yung safety first po ng ating mga responder ba. Kamusta ang weather situation ngayon dyan sa inyo? Dito po sa Cavite po, ang weather situation po natin ay sa ngayon po ay sobrang init. Pero meron pa po pabugso-bugsong pag-ulan sa iba't ibang area po dito sa Cavite. Gov J? Ang ating pong binabantayan dito yung upland po natin kasi yung bagsak po ng ulan sa upland is dito po babagsak sa lowland po ng Cavite. Oo. Gov J? Sir Mario, yes. Pag may bagyo, siyempre maraming tubig. Pero yung problema, yung tubig na yan, hindi natin magagamit. Kamusta naman? May WASAR ba tayo dyan? Water supply natin? Kamusta naman po? Dito naman, sir, tuloy-tuloy po ang coordination po ng mga LGUs po natin pagdating po sa tubig. And kaya hinihikayat po lahat ng mga natin na mag-evacuate kasi nandun po talaga yung supply po ng malinis natin tubig. And sa Cavite naman, sir, pag kailangan po nila ng malinis sa tubig, meron po tayong nakareading mga wash team po para po mag-supply ng tubig and sa tulong na rin po ng ating national headquarters po. At saka Sir Mario, siguro we'll give ano ba yung panawagan natin sa mga tagapakinig natin, tagapanood natin? Anong kailangan natin diyan? Sa panawagan po natin sa mga tagapakinig po natin, lalo na po sa mga areas na affected na po, na wag na po nilang hayaang lumaki pa po yung tubig bago sila mag-evacuate. Kasi po, gaya po nung nangyari kagabi, sobrang laki na po ng tubig. Nasa dibdib na po yung tubig. Doon pa lang po tayo magpapasyang mag-evacuate po. Is napakahirap po para sa responder at para po sa kanila. So yun lamang po, sir. Maraming salamat. At saka ano yung mga gamit na kailangan natin diyan? Let's say mga gardenia. Thank you very much sa donation ng gardenia. Yes. Opo. Maliban diyan, potable water, ano pa kailangan natin? Bigas, ano pa sa mga evacuation centers? Sa mga evacuation center po, sir, mapakalaking halaga po ng mga unang-una po ang hygiene kit kasi ating pong kailangan talaga yan kasi po sa dami po ng mga evacuees po natin, and yung iba po is walang trabaho, hindi po lahat nakakabili ng mga pang-hygiene. And pangalawa po,
ang pagkain naman po ay tuloy-tuloy naman pong sinusupply ng ating LGUs and mga barangays. At saka DSWD. Oo. Red Cross din po. Ang DSWD po yan, unang-una po sila po nagpo-provide ng mga hot meals po. And katuwang po ang Red Cross, yan, nagpo-provide din po tayo ng mga Hot meals. hot meals po. Mm-mm. Sa ngayon po, sa mga kababayan po natin na magpapaabot po, gusto magpaabot ng mga tulong sa ating mga evacuation po dito sa Cavite, napakahalaga po ng hygiene kit po para sa mga kababayan po natin mga naka-evacuate, and pangalawa na po ang food. Okay. Thank you very much, Sir Mario. Okay. Ingat ka dyan. Yung buong team mo, Anong pangalan? Anong pangalan nila? Pakisa anong pangalan ng mga ating volunteers? Ito po sir, ang ating mga WASAR team and Emergency Response Unit member po. Ito po si Sir John Paul Brizuela. Hello. Good afternoon. Si Sir Cedric. Mhm. Ito po si Sir Gio. Si Sir Romler po at saka po si Sir Eric. Yung ibang team po natin is nasa office po para magpahinga, and pag po nagpapalitan na lang po para hindi po lahat ay pagod. Ikaw, walang pahinga. Opo, kailangan po talaga natin mag-assessment po kasi para malaman po natin kung ano po yung mas kailangan pa po ng ating mga kababayan dito. At ang mga kasama mong volunteers, ayan ay kusang loob. Walang bayad dyan. Oo. Tama, Gov J? Yes, tama yon. Sir Mario, ingat kayo dyan ha. Sa lahat na team, ingat. Maraming salamat. Ayun. Maraming salamat po sa lahat po. Okay, at salamat din po sa ingat din ng inyong administrator na si Ma'am Adele Cancel na nag-coordinate para po makapanayam namin kayong hapon ito. Mag-ingat po kayo dyan, Sir Mario Piano, at sa mga kasama mong volunteers dyan sa Cavite, sa May Kawit. At saludo po ang buong Philippine Red Cross sa inyo. Naman din ng tinapay po sa ating sa upland naman po. Okay. Thank you. Thank you po. Okay. Yan po si Sir Mario Piano, ang Chapter Service Representative ng Philippine Red Cross Cavite Chapter. Okay, magbabalik tayo dito sa mga panauhin natin, Gov J, Sir Raymond. Oo. Okay. So, made me think, Madam Chair, yung sa lugar ninyo, napansin ko, andyan yung Chico River. Pag bumaha yung Chico River, mataas rin ba? Meron din tayong mga deployment dyan sa dinadaanan ng Chico River? Usually yung tributaries kasi ng Chico River is along mga barangays, ganun. So, minsan nag-overflow din na rarating niya yung a few meters from the bridge. Pero, alam na ng mga tao, pag ganitong heavy rains, iniiwasan nila yung the tributaries ng Chico River. So, hindi masyadong maraming casualty dyan. Siguro yung mga nagpipiknik lang na inaabutan ng heavy rains, ganun. Pero during ganitong mga heavy rains o mga typhoon, bihira. But meron tayong mga nalulunod na mga, siguro crossing the river during this time, 1 or 2 during typhoon. So, ganun lang naman yung number of casualties na naano dito sa nag-overflow na Chico River. Yes. Or usually, Madam Chair, nangyayari yan kung nakalimutan o yung may mga alagang hayop, kukunin pa nila. Di ba? Naiwan yung kalabaw doon sa malapit sa ilog. Ayun, mga ganon. Oo. Pero may mga instances din kami na pag ganitong heavy rains, mga houses na landslide eh. Pero, instant action naman from the LGUs na or the barangay. And visibility ng Red Cross, nagbibigay din kami ng mga food packs, mga ganyan. And yung other assistance. Kasi yung aming mga volunteers is diffused sa different areas. Okay. Madam Chair, with regards naman, siguro mas slightly change topic, with regards naman sa blood supply natin, kamusta yung mga blood supply, blood needs natin dyan sa lugar ninyo? Regular ang aming blood donor activities na And in fact, I don't know if I should say this, but we were able to get funding from the provincial government for blood. Yes. So that most of our clients, hindi na sila nagbabayad. They just go and get a voucher from the governor. And the Red Cross provides. And usually, pag nawawalan talaga ng even the CHO, ng blood supply dito, it's the Red Cross that provides.
kasi very active yung aming chapter sa blood donation. Oh, We partner with even the religious sector. Just lately, with the INC, may mga 200 clients that we were able to serve dun sa blood donation. And yun yung ibig kong sabihin that maganda yung relationship namin with different not only the organizations, but with the religious groups na in the province. Madam Chair or Sir Raymond, ito naman, no? Like sa amin dito, dito sa Negros, minsan may problema kami sa mga IP, indigenous people. Kasi minsan ayaw tumanggap ng dugo, ayaw magbigay ng dugo. So I was wondering kung dyan sa inyo sa Kalinga, do you encounter the same mga challenges? May mga native din kami na nono ang blood. Yes. And merong, I think there was one religious group noon na ayaw din ng blood. But I mean, we don't make it a problem anyway kasi that's a good problem, Governor. Because we're going to explain to them the benefits of blood donation. Sabi nga, determine a good problem for us to provide a solution. Sabi nga ni Chairman, di ba, Gob? There's no such problem. Yung isipan mo mabuti. Gawin mo ng paraan. That's always the thought that we are being heard by the Chairman. So, yes, meron pong IP, Gob. No, we have IP here that they always mention that saka kami lang mag-donate pag may nangailangan sa community ko. Pero for now, wala muna. So, totoo po yun. So, yes, in terms of different IPs, we have encountered that. But sabi nga natin, it's a good problem. How could we reverse that into a good solution? And they will be donating. And nag-donate sila, Bob. Apo. Which is Inting Lion, sir. Gob J. Yes, At meron tayong katanungan mula dito sa ating Facebook page. Kasi ngayon po ay IHL month at sabi nila, dyan ba sa Kalinga ay paano nyo po pinapalaganap ang patungkol sa IHL? At may mga indigenous people po ba dyan sa lugar nyo sa Kalinga? Sir Raymond, ma'am? Yes, sir. In terms of international humanitarian law, kahit simpleng advocacy, sir, so pupunta ka sa barangay, even blood donation, Gov, and sir, and to all listeners, even in blood donation, we try to have a simple pep talk with regards to the Red Cross, no? And we have also encountered a recent conflict before with the Pinukpok, and you were able to discuss that with the barangays, and they knew saan papasok si Red Cross. And we also admired that the Red Cross, particularly the emblem. So ilan na lang po yung talagang gumagamit dito ng Red Cross emblem na bawal pa, which is hindi sila part ng barangay. Dayo sila dito, they were not able to understand even the single activity po ni Red Cross na andun po yung IHL po natin. Yes, for the indigenous people na doon nila naintindihan na ang Red Cross logo pala ay hanggang doon. Hindi pala pwedeng i-copy, hindi pwedeng tularan, which is tayo lang po ang pwede. So, pag may mga activity sila, tinatanong nila, Go and Sir, kung dito ba ay pwede, so pwede pa namin gamitin ito. And wala kang nakikitang emblem in terms of the barangay. And we have different dispatch area or mga kampo po ng mga army dito. So, we have in Pinokpok, we have in Balbalan, we have in Tabuk. So, ano po yan, widespread po yung mga army natin, which is Chairman also knew that since he is the governor. Marami pong mga areas po ng mga army dito. Okay. Curious ako, no? Kasi, well, Madam Chair, dati rin akong the public official. So, siguro I'm curious sa inyo dyan, when you say sa mga remote barangays, gaano kalapit o gaano kalayo yung kapitbahay? Kasi minsan, pag dito sa bayan, pag sinabing kapitbahay, nako, pader lang yung di ba? Pagitan. Yung, pagitan. Pero sa inyo, gaano kalayo yung lakad papuntang kapitbahay, ganon. So sa inyo, when you visit yung mga barangays, how is it? Merong mga barangays na kumpul-kumpul talaga yung mga houses nila. But there are families na they live in for example, sa mga mountainous areas and how to reach them. And we really have to reach them.
So we depend on our 143 na Yan. to reach these areas. Kaya ang daming picture din na naglalakad-lakad yung aming mga 143. Like before nung we partner with the health services for immunization, talagang nilalakad din nila to reach yung mga malalayong houses. At Kasi saka, not all citizens in the barangay nasa barangay sites sila na At saka, di ba, Madam Chair, pag sinabing immunization, may mga bakuna tayo, may styrobox yan eh. May styrofoam box yan, dinadala. So, nako, kargado yun. Ano ba, natulog ko one time, na yung dito, they had to get the aid of yung mga kalabaw. Doon, sinakay sa kalabaw yung, yung mga gamit. Pero nakaabot sa mga barangay, remote barangays natin. Ano din naman, we get the participation ng barangay officials na to help our volunteers. Gov J. Yes, sir. Apo, medyo kapos na tayo sa oras at kailangan na natin magpaalam. Siguro hingin na natin ng mga final message nila. Umpisahan natin kay Sir Raymond Mario Chan. Ano pong yung final message at kung meron kayong upcoming activities, Sir Raymond? Yes, thank you ulit, sir, tsaka sa ating Governor. Maraming salamat po sa lahat for giving us this very simple time. Sa lahat po na nakikinig at na papanood po tayo ngayon, marami pong salamat. And continue supporting our services, our Kalinga chapter. We have a series of MRC vaccination hanggang August 10 hanggang 28 po. Meron po tayong MRC vaccination at Tabuk City. And we have a series of hands-on CPR led by our Department of Education together with our Red Cross Youth, Health and Safety Services. And we have also first aid station for all the panrans that will be held in the August of this month. And we have also in-house training for the first aid and a standard first aid training on this month. So marami po tayong activity, so full pack po tayo. And of course, thank you kay Chairman, even though meron po siyang lakad this afternoon. She was able to stay with us even though kailangan din niya pumunta sa kanyang ibang event. Talagang love na love niya ang Red Cross po. Thank you so much for being here po. Okay. At si Ma'am Floyd Delia naman, Ma'am, inyong pong final message, batiin nyo na rin po yung mga kasama nyo rin po mga member ng board. Okay po? So, salamat for this opportunity that you have given Kalinga to be able to air naman yung what is happening with the Red Cross here in Kalinga. Ang kaigihan dito sa Kalinga, noon kasi, ang Red Cross is just known for blood service. Pero ngayon, ini-stress namin yung other services of the Red Cross that we can bring to the barangay. So when we give itong MAAB services, kasali na doon yung mga training for emergency. And Red Cross 143 ka mo. Yes, alright. So nakikilala na ngayon ang Kalinga not only for blood, but just to mention that we supply 1% of blood need in the province for the total population na ano. And we were doing itong, if the weather allows us, yung caravan that our board members go with us to the different municipalities. Yes, to be able to give or masabi kung ano ang mga services ng Red Cross. So today, if I just want to mention that our membership sa board is composed of 2 doctor, 2 radio announcers. We also have provincial fiscal. We also have the vice mayor. We also have 2 board members, and we have 2 college professors. So yun yung at present ang members of our board. Okay. And we have made the previous congressman as the honorary chair. Yun. So sa mga financial needs, doon kami lumalapit. Ayan. Thank you. Thank you po, Governor, former Governor, at syempre ang chairman po ng Kalinga chapter, si Ma'am Flodelia Dyson.
Gov J, ano yun po ang inyong final message para sa atin? At syempre, nagpapaabot din ng ating pasasalamat at pagbati ang ating Governor Cora Alma de Leon na nagdiwang nung kanyang kaarawan kamakailan. Opo. Oh, yes. So, po pala, happy birthday, Chairman, at saka kay Ma'am Happy Cora. birthday, Tita Cora. Gov Cora, happy birthday. Oh, you almost forgot. Oo. Tama. Oh, ikaw, you nearly forgot. Yes. Anyway, so Sir Raymond at saka Madam Chair Floydelia, Ma'am, thank you very much. Nakasilip tayo sa mga nangyayari dyan sa Kalinga. Thank you very much. Pero sa lahat ng mga tagapakinig, tagapanood, kung nais nyo pang tumulong o pupunta dyan sa sa lugar nila Sir Raymond at saka ni Chairwoman Ma'am Freudelia, nako, tawagan nyo lang si Sir Raymond. Ganyan. Pero yun, kidding aside, marami pa rin yung kailangan natin sa Red Cross. So nais namin yung mga tulong ninyo, kailangan namin yung mga tulong ninyo. If you want to volunteer, 143, yun, for every one barangay, at least 43 volunteers, marami tayong mga activities dyan. For bloodletting, yun, kailangan dyan. There's no end to bloodletting. Kailangan ng mga kababayan natin. So thank you very much. Sir Edison, Thanks. magandang hapon, Sir Edison. Thank you, Gov J. At sa muli, sana makasama ka ulit namin dito, Gov J. Sabi nyo, alternate kayo ni Gov Cora. Ngayon si Gov Cora nagpahinga. Anyway, maraming salamat, Gov J. At talaga nga naman kami nagpapasalamat kay Governor Flodelia, former governor, chairman ng Kalinga chapter, at kay Sir Raymond sa pagbibigay panahon po sa ating programa. At syempre salamat din sa mga live viewers natin. Naka-30 tayo kanin live viewers at itong mga nag-comment sa atin, si Sir Quincy Kahilig, ang reporter din po ng Radyo Pilipinas, Fort Taliedo, Ralph Lunes. Maraming salamat at yan na po ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas ngayon po 9 na Agosto taong 2026. Susunod na po ang pagbabalita atin ni Sir Albert Sebastian. Kasunod po yan ng programa ni Vance. Okay? Ang oras po, ito po si Edison Enriquez, ang oras po ay isang minuto makalipas ang 4:00 ng hapon. Halika't magsama-sama, masdan mo ang bawat isa. Tulong-tulong isang hangaring sa hirap at ginhawa. Type mo, type ko.